evening po, Miss Maylene. Meron na po kaming kaunting katanungan about sa table tennis at isa po kayo sa mga nabanggit ni Sir Luna na former player ng Tanawan Institute. Hello, I'm Maylene Maligaya from I graduated at Tanawan Institute. University ako in the years ago kasi nag-lockdown niya. Kaya hindi na ako nakapag-lockdown. Katanungan namin, how long have you been playing table tennis? Siguro 5 years. 5 years ago na nag-start ako nung grade 9 ako. Then first year, then nung second year, hindi na kami nakapaglaro kasi nga nag-lockdown hanggang 4th year. Do you enjoy playing table tennis? Oo, nakaka-enjoy maglaro ng table tennis kasi syempre, yung enjoy mo yung mga kalaban mo ang gagaling talagang tuloy-tuloy yung palo, kung paano yung strategy yung ginagawa nyo, gano'n. Why do you choose play table tennis and how do you start? Nag-start ako nung niyaya ko ng best friend ko nung junior high school kami. Hindi ko talaga siya gusto. Nakatry lang ako pumalo kahit hindi ako maalam. So yun, nagtry ako hanggang matuto ako. Sabay nakuha ka ni sa Edward. Yes. Tapos yung ang best friend mo nga pala ay si Leia. Yun, si Leia. Siya din yung naging varsity din. Siya yung laging kasama. Graduated din siya. Player din po ng TI, former varsity. How you manage to train even if the facilities and equipment are not too competitive? Yun nga, since na walang equipment, ang galing lang ng mga nagiging coaches namin kasi nga syempre sila yung nagpo-provide ng equipment namin kahit walang provide yung school. Yun sila yung talaga mismo bulsa nila, nagpo-provide sila, gumagawa siya ng, natandaan ko yung si Sir Malgalio na nag-provide sa amin ng spinner machine. Ang galing lang talaga niya kasi ginawa niya ng paraan para maging mahusay kami. Hindi naman totally mahusay, magaling lang sa araw. Strategies do you apply when playing table tennis? Ang naging strategy ko during na lumalaro ako ay yung since kaliwa akong maglaro ng table tennis. So yung mga naging kalaban ko is kanan. So may possibility na hindi kami magkatugma kasi ang ginagawa ko, pinapahabol ko sila kung saan sila tapos dapat titingnan mo din kung ano yung kahinaan ng iyong kalaban para matalo mo siya. What advice can you give to those beginning in playing table tennis? Ang magiging advice ko lang is kahit gaano kahirap at kahit kakulangan sa equipment, basta tuloy lang. Kung gusto mo talaga yung table tennis, gagawa ka ng paraan para makontinue mo siya in the future. You become motivated playing table tennis and what training and motivation did you apply to yourself to be a good and better player individually and as a team? Ginawa kong naging motivate ko yung papasok ako na yung mga katim ko ay yung sobrang lagaan lang. Then, parang hindi ka nila pinakabayaan sa training. At saka sa mga coaches, especially kay Sir Luna. Mga ipaplasan loob. Oo, mga captains sabihin, kaya mo yan, kahit napapanghinaan ka natin. Thank you po Miss Maylene sa inyong pasalita. Maraming tulong po para sa akin. Good afternoon po. Si Sir Edward po, former coach ni Maylene din po, ni Maylene Maligaya sa table tennis noong junior high school po. Okay, so, sir, meron na po kaming pinapatanungan para sa
Sa coach po kayo eh. So, yung pagpunta nyo dito ay napakagandang opportunity sa inyo para mas malaman nyo pa yung mga style ng coaching at ganoon din magpupulutan ng ibang aspiring coaches or aspiring players na in time na sila ay magkaroon ng pagkakataon na maging coach, alam nila yung kung ano at hindi dapat gawin. Sir, ano po yung aming mga katanungan? What is your coaching style like? Okay. My coaching style like, first ay alamin muna natin yung interest of the players. So saan ang kanilang strength. Yung sa strength nila yun, doon makukuha ng motivation para mapagpursige nila yung kanilang kagustuhan sa kahit anong sport. Sa atin, sa table tennis, andiyan yung patience, lalo na yung ball controlling. Hindi natin siya pwedeng biglain, hindi natin siya pwedeng yung basta na lang natin maibigay yung gusto natin kasi bawat estudyante, bawat player may kanya-kanyang approach pero dapat yung sistema mo as coach pare-pare na siya in a sense na kaya nilang i-implement o i-adapt yung gusto mong gawin para sa atin. Thank you. What strategies do you employ while teaching tennis to a group or individual? So, muna, yun nga, para makuha mo yung interest nila, kung individual man nila group, may mga students kasi na hindi pamilya sa table tennis. So, i-introduce mo na sa kanila yung sport. Ano ba yung benefits na makukuha mo dun sa sport? Specifically, yun nga, kailangan mo din ng speed, kailangan mo diyan ng ng endurance at saka ng agility. So as individual naman, yung approach mo sa bawat player at gusto mo silang mapa-improve sa kanilang craft o sa kanilang gawain. Andun yung time na magbibigyan mo na talaga ng effort as individual man or as a group. How do you handle the new player who are willing to learn? Handling new players is very challenging, especially patience and your eagerness to learn. But at the same time, you must be able to present yourself as a leader, as a model na kaya mo yung gagawin is to help them na ma-improve yung kanilang self-confidence, yung kanilang esteem para hindi sila nahihiya at nagiging advantage yun sa isang coach na makakuha ng new player para sila ay makatuto ng bagong skill para sa kanila. Kasi ang table tennis, unlike other sports, like team sports, mas makakadevelop kasi ng self-reliance at saka ng tiwala sa sarili kapag ikaw talaga ay nagkakaroon ng time para na-motivate yung mga bagong player. What advice can you give to those who want to try table tennis? Yan. So, yun, una muna, kailangan natin dyan sa mga new players, yung willingness to learn, yung nakikinig sa coach. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong husay mo sa isang sport, sa isang larangan, kung hindi ka nakikinig sa coach mo, baliwala yun. Dahil lahat ng learnings mo, lahat ng lessons mo, hindi naman yung galing lang sa iyo. Siyempre, malaking part yan ay coach sa coach. At saka dyan, as yung mga susunod na player o mga susunod na coach, dapat ang nagiging inspiration nila ay kung ano yung mga nagawa before. As ikaw, syempre, binabalikan natin yung mga dati natin coaches, binabalikan natin yung players, ano ba yung impact mo sa kanila? Kumbaga, nakatulong ka ba o nakababa ka ba ng moral para dun sa bata, para magtuloy? Kaya yung mga nag-a-aspire na maging player, kailangan marunong makinig, hindi marunong magyabang. Makinig ka muna at sumunod. Next question po. What are your motivation and adjustment to the players to make them a good player inside and outside the playing area? Okay, so malaking adjustment yan. Especially kung magkakaiba kayo ng school. Siyempre, i-approach mo siya na hindi siya ma-offend. Na nandun yung care pa rin. Kaya kung halimbawa, ang coaching style mo, matapang ka. Siyempre dapat may lambing pa din. Sa adjustment kasi, nandiyan yung
sabihin ng coach, ay favorite ko si player A kaysa kay player B. Which is dapat hindi ganun. Dapat ang papakita mo, pantay-pantay ang tingin mo sa kanila, mapabago man yan, veterans na yan, o yung mapa-graduate na. Kung ang turing mo sa kanila, adjustment mo sa kanila ay pare-parehas, titingalayin ka nila at susunod sila sa iyo. Otherwise, kung hindi ka ganon, babaliwalay ka, sasabihin sa iyo, ay, si Sir, si Ma'am, na-coach ko, ano lang naman yan, sa loob lang naman ng court, pagdating naman sa labas, parang hindi naman niya ako kilala, parang yung itinuturo niya lang naman, nagtatapos lang doon sa loob ng court, hindi sa labas. Kasi dapat, nagiging model ka rin, as a coach, yun yung at ang isang mahalaga pa doon ay bukod sa marunong ka makinig, marunong ka sumunod, dapat ikaw as a player or soon to be a player or soon to be a coach, dapat i-adapt mo, ilalagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon niya. Kung hindi pa siya masyadong marunong, aagabayan mo, hindi yung ay, iwan mo na lang. Basta, huwag mo siyang titigilan hanggat ginagawa dito. Kasi at the end naman, ay ikaw rin yung nakikilaban. Sir, last question po. Ano po masasabi niyo doon sa mga batang gustong maging matutong ng table tennis, yung yung iba po kasi hirap na hirap. Yes. Pero yung iba po gusto Yung mga nahihirapan sa table tennis, hindi natin maiaalis yun kasi nga, unlike other sports, mas gusto nila yung team sports. Pero yung mga, pero tinatalag natin sila. At as far as I know na kapag ikaw ay gusto mo yung sport mo, kahit anong hirap yan, pag-aaralan mo. At saka, yung mga bata na gusto naman ng table tennis, andiyan yung sa kanila yung passion nila para maglaro eh. Para pagkahalimbawang sila ay na lumaro na o na higher meet, sabihin na natin, division meet, regional meet, andyan na sa kanila yung naitulong ng coach na. Nandun na din yung team. Kung kahit individual sport siya, nandun pa rin yung may captain pa rin yan, kahit individual coach o individual team. Pero ang isa sa maitutulong kong napakahalaga dapat, yun nga, marunong makinig ang bawat isa, ang coach sa player, ang player sa coach. Tsaka sumusuporta ang coach. Sabi, Sir, kailangan namin ng ganito. So, pagsisikapan na magkaroon ng ganitong equipment dahil hindi makakapag-perform ng maayos ang isang player hanggat hindi niya nakikita sa coach niya na ang coach niya ay dedicated. Dapat yun ay may dedication at saka masipag at lagi nagpapaalala. Hindi yung iniiwan ang kanyang player tapos ay hanggang doon lang nalalaman. Kumbaga, okay lang tayo matalo, tayo lumaban. Matuto tayo sa ating nilabanan, matuto tayo sa ating mga lesson. Hindi yung tayo po mismo na magdadaw sa ating sarili. Dapat tayo marunong tumanggap ng pagkatalo at mag-celebrate pag nananalo. Sir, maraming salamat pa rin lang po ang Okay, thank you po. welcome at saka isa pang paalala sa inyo, aspiring players, aspiring coaches, sooner or later magiging coach kayo, magiging players kayo, pero babalik at babalik pa rin kayo sa inyong pinagalitan. At doon pa din yung ang mahalaga ay marunong tayong bumalik. So, maraming salamat. Thank you po, sir.